Kung may negosyo ka tapos di mo naman tinitignan kung okay ba yung support na binibigay mo sa customers mo, you're just flying blind. You could be delivering 5-star service or slowly losing trust with every unanswered ticket. Tapos kung wala kang klarong data, hindi mo malalaman hanggat sa huli Dito na papasok yung Zendesk Analytics. Sa video natin ngayon, ipapakita ko sa iyo step by step kung paano i-track yung customer satisfaction, tapos paano mo magagamit yung mga insights na yon para mas mapaganda yung suporta mo sa customers mo. Tara, simulan na natin. Unahin muna natin, ano ba yung Zendesk? Ang Zendesk ay isang customer support platform na tumutulong sa iyo i-manage lahat ng usapan mo sa customers, mapa-email man, live chat o social media, lahat nandun na sa isang lugar. Imbes na magpalipat-lipat ka sa Gmail, Instagram DMs at website chat, pinagsasama ng Zendesk lahat sa isang workspace para madali mong matrack, masagot at maayos lahat ng messages mo nang hindi ka nalilito. Sa pinaka-core ng Zendesk, ginawa ito para tulungan ka magbigay ng mas magandang customer service. Kahit sagutin mo man yung mga tanong tungkol sa product, ayusin yung returns, ayusin yung tech problems o simpleng makipag-connect lang sa customers mo, pinapadali at pinapabilis ng Zendesk yon. Tapos, mas consistent pa ang service mo. Pero hindi lang yan basta glorified inbox. Binibigyan ka ng Zendesk ng sistema. Bawat message ng customer, nagiging ticket yan na may status, history, at malinaw kung sino yung nag-handle. Pwede mong i-assign yung ticket sa specific na team members, mag-add ng internal notes, at makita yung buong timeline kung anong sinabi at kailan. It also connects directly with your website and social platforms, so customers can reach you however they want. Tapos pwede ka mag-reply from one central spot without missing a beat. And on top of that, may powerful din na reporting and analytics ang Zendesk na built-in na. It doesn't just help you respond, it helps you measure how well you're doing. Kaya kung founder ka o maliit lang yung team mo, and you're looking to scale your support without the chaos, Zendesk gives you the tools to do that and the clarity to keep improving as you grow. So, bago tayo pumunta sa demo and how you can actually use this tool and review the analytics, puntahan muna natin ang mga key features. Customer satisfaction survey itself. Automatic na nagsisend ng Zendesk ng one-question survey sa mga customers mo as soon as a ticket is marked as resolved. Simple lang to, good or bad rating lang, pero pwede rin mag-iwan ng comment yung customers mo kung gusto nilang ipaliwanag yung score nila. Dahil dito, customers are overwhelming then with the long form. So doon naman yung satisfaction dashboard. Dito mo makikita lahat ng data mo sa isang lugar lang. Makikita mo dito yung overall satisfaction score mo, ilan yung sumagot, at yung ratio ng positive sa negative ratings. Visual lahat to, kaya walang kailangan spreadsheets o complicated setup. Pwede mo rin tignan yung satisfaction data ng bawat agent. Kaya kung marami kayo sa support team, kahit isa lang o may virtual assistant, makikita mo kung sino yung nakakakuha ng pinakamataas na ratings, kung saan kailangan mag-follow-up training, o kung sino yung palaging nagbibigay ng magandang service. May trend reports din ng Zendesk. Dito mo makikita kung paano nagbago yung satisfaction score mo over time, kung nagbago ka ng macros, nag-update ng help articles, o nagdagdag ng live chat. Dito mo makikita kung talagang nakaka-improve ba yung experience ng customers mo. At isa sa mga pinaka-importanting feature ay yung kaya mong balikan yung mga ticket na nagbibigay ng ratings. Pwede mong i-click yung kahit anong survey result at basahin yung buong usapan na nagre-result ng score na yun. So if you're trying to improve your service, this is where you'll find the real gold. Specific replies, tones, timing, and paano magre-react ang customers mo overall. Hindi lang pinapakita ng Zendesk na may rating na nangyari. Pinapakita rin ito kung bakit. Ibigyan ka pa nito ng tools para makapag-adjust ka. Sige, simulan na natin kung paano i-track yung customer satisfaction sa Zendesk. Game, para makapag-sign up, gamitin mo link namin sa description sa baba, tapos i-click mo yung try for free. Kailangan mo lang ilagay yung email mo, gumawa ng passport, tapos sagutin yung mga ilang tanong. Ibibigay ko muna sa iyo yung mabilis na overview kung paano yung ticketing system. Ito yung home screen mo. Dito papasok lahat ng tickets mo. Reminder lang, ang tickets pwede galing sa email, website, chat, kahit Instagram. Lahat ng yan papasok dito sa isang lugar lang. Kung gusto mong pwede ka mag-filter dito, tapos piliin anong status ang gusto mong makita. Pag-click mo sa ticket, makikita mo dito kung sino yung nag-request at kung kanino naka-assign yung ticket. Kung may team ka, pwede mong assign yung ticket sa ibang tao. Pwede mo rin idagdag yung ibang agents bilang followers sa ticket para updated sila sa nangyari. Pwede mo rin iset kung anong type ng ticket, kung question, incident, problem, o task, at kung ano yung priority. Pati yung topic, pwede mong ilagay. Nasa sa'yo, kung gusto mong gawin yung tracking mo. Sinasabi ko lang to kasi mas detailed yung setup mo. Mas maganda at useful yung lalabas na analytics. Dito sa loob ng ticket, pwede ka mag-reply ng public, maglagay ng internal note, o gumawa ng call. Pwede ka rin maglagay ng notes para specific na customer. At kung kailangan, pwede ka rin mag-start ng side conversation dito. So, ayun, pag magre-reply ka, syempre, pwede kang maglagay ng emojis, attachments, links, at kung ano-ano pa. Pero, pag magsasubmit ka, siguraduhin mong tama yung status na ilalagay mo, gaya ng open, in progress, pending, o solved. Because again, lahat ng to pumapasok sa analytics para makita kung gaano katagal mo ma-solve yung mga tickets mo o kung ano yung usual response time mo. Kaya importante na ginagamit mo ng maayos lahat ng tools na to. So, ayun na yung pinakabuod kung paano talaga gumagana yung system. At ulitin ko lang, mahalagang mag-setup ka ng maayos na process at sundan mo to para mas accurate at useful ang lalabas na analytics. Ulitin ko, dito mo makikita lahat ng inquiries, kung alin yung hindi nasa-solve, yung mga tickets na hindi pa naka-assign at iba pa. This is where all your customers live, all your organization. Tapos punta
tayo sa report. Ngayon, pinapagana na ng Explorer ang Zendesk Analytics. I-click natin yung Take Me To. Ngayon, makikita mo na kung ano yung tsura ng analytics. Makikita mo dito yung tickets, efficiency, assigning activity, agent updates, unsolved tickets, backlog, satisfaction, and SLAs. And within here, you can see so much information. Ito yung tickets na ginawa based sa petsa o top 10 na selected attribute. Makikita mo galing ba to sa email, messaging, o web. And on each day, you can also filter here. Kung gusto mong baguhin yung time, makikita mo rin yung ticket group, ticket brands. Kaya ulitin ko, pwede mong i-filter gamit lahat ng mga to. Dito makikita mo na meron silang higit na 24,000 tickets. Dito naman yung mga unsolved tickets, yung mga solve one touch tickets, at yung mga reopen tickets. Sobrang daming analytics dito. Again, importante na ginagamit mo talaga yung Zendesk at nagsisetup ka ng maayos na system para maging accurate lahat ng data mo. Makikita mo rin yung average tickets na nagagawa kada katapusan ng linggo. Yung tickets na nagagawa based sa petsa. Tapos sa ilalim ng efficiency tab, makikita mo yung first time reply median. Ito yung karaniwang tagal ng paghihintay ng customers bago sila makatanggap ng unang sagot. Again, sobrang dami ng info at makukuha mo yan dito. Ang ganda dito, para malaman mo kung sino ang may kailangan ng dagdag training, kung sino yung pinakamagaling na agent, at kung paano gumawa ng decision based sa totoong data, hindi lang basta hula. Ngayon, itong chart na to ay nagpapakita kung gaano katagal bago tuluyang ma-resolve ang isang issue. Dito makikita mo yung median ng first reply at assignment over time. Kaya makikita mo kung paano magpa-progress habang tumatagal. Kita mo rin dito yung tickets per agent, reply brackets, tickets per group, agent reply average, at resolutions over time. Kaya makikita mo ulit if you're improving and if you're not. So all of this is just real data. Pwede ka rin mag-schedule ng report. Gaano kadalas gusto mong makatanggap ng report na to? Gusto mo everyday ng Lunes, tapos gusto mo siyang i-Excel file. Pwede mo i-click yung submit, tapos mabubuksan mo yung attachment dito mismo, kaya makikita mo ulit to. Na ipapadala diretso sa inbox mo everyday. At syempre, pwede ka rin pumunta sa iba pang bagay tulad ng unsolved tickets, backlog, satisfaction, and SLA. Sobrang dami ng mga information dito. And the point of all of this is so you can make data-driven decisions based on all these analytics. Ngayon, gusto ko lang ipakita sa iyo ang iba't ibang plans and prices para makasigurado kang makuha mo yung pinakamagandang presyo. Gamitin mo yung link namin sa description at siguraduhin annual plan ang piliin mo. Kung gusto mo naman magbayad monthly, pwede rin naman. Pero makakatipid ka ng 20%, mas okay yung annual plan. First of all, meron silang support team plan na nagkakahalaga ng $19 per month per agent kung magbabayad ka annually. Kasama dito yung ticketing system, email, contact form, Facebook at X, unified agent workspace sa lahat ng channels, customer details at conversion history, defined responses and macros, custom business rules na may triggers and automation, at marami pang iba. Next is the suite team. Kakahalaga ito ng $55 per agent per month kung magbabayad ka annually. Kasama dito lahat ng nasa team plan pero may dagdag ka pang AI agents, customer at internal knowledge base tulad ng Google Analytics, proactive messaging sa customers, pati na rin text messaging. And then we have Suite Professional. Nagkakahalaga ito ng $115 per agent per month kung magbabayad ka yearly. Kasama dito lahat ng nasa suite team. Pero may dagdag ka pang live at custom analytics, side conversations, service level agreements, iba't ibang ticket forms, business hours, pa-enabled data, location options, multilingual support and content, at marami pang iba. Lastly, meron silang Suite Enterprise na kailangan mo makipag-usap directly sa sales para sa price. Sama dito lahat ng nasa professional plan pero may dagdag ka pang sandbox para matest ang features, custom agents, content blocks, audit log, 300 help centers, at marami pang iba. Marami silang iba't ibang options na pwedeng pagpilian, lalo na kung gusto mo subukan yung free trial. Yung link nasa description para sa'yo. At ayun, yan na nagtatapos ang video na to at kung paano may track ang customer satisfaction gamit ang Zendesk Analytics. Hindi siya complicated pero nagbibigay siya ng totoong insights kung paano gumagana yung support mo at kung ano talaga ang iniisip ng customers mo. When you know how they're feeling, you can fix problems faster, improve ang systems mo, at make sure na ang business mo keeps delivering an experience people want to come back to. Kung nagustuhan mo ang video na to, don't forget to like and subscribe to the channel at mag-iwan ng comments sa questions below. Gusto naming makarinig mula sa inyo. Ang channel na to ay para tulungan ng mga founders and small teams na makahanap ng smart, simple tools to grow your business without burning out. And this wraps up this video. Thank you so much for being here and I will catch you in the next one.